And good morning mga kamot-mot. So for today's episode, so silipin natin ngayon yung 2024 CB650R 2024 by Honda. So ayun, so nandito tayo ngayon sa Wheeltech Dasma. So shout out kay Ma'am Ria, then kay Sir Popoy, and also kay Sir GJ, and sa all crew ng Dasma Wheeltech. Located lang yan dito sa in front of Meralco. Sa mga gustong makita yung unit nila rito, meron silang Honda, may CF Moto, may KTM, and marami silang mga small bike na naka-display dito. Meron din silang repo. So dito na tayo sa CB650R 2024. So ulitin ko lang so dalawa pala ang variant. Ako din nagulat ang akala ko talaga ito yung 2024 na e-clutch, pero hindi pala. So actually dito ko lang nalaman na yung CB650R is meron palang 2 variant. So meron silang standard, then the e-clutch. So paano natin malalaman? So wala pa siyang e-clutch na equip dito sa clutch niya. So ito standard pa lang. Pero yung pagkakaiba sa old CB or 2019 model or 2020 model o kung ano man yung latest previous version ng CB, so meron na siyang pagkakaiba. So ayun, isa-isahin natin. Pero bago yan, ikutan ko muna yung unit para makita nyo rin. Sa unang approach pa lang, alam nyo na makikita nyo na agad kung ano yung pagkakaiba, diba? So yan, this is the CB. So this is the anong colorway nito? This is the green, army green. Ayan. Okay, so specs nito same lang ng 20 yung previous model. So meron tong 649cc inline 4 4-cylinder, 16 valve, so double overhead cam, and ilalagay ko yung buong specs dyan sa gilid. So ipapakita ko na sa inyo yung mga difference nung old and the new CB650R 2024. So unahin ko muna yung itong side pairings. So kapansin-pansin na nagbago agad siya, yung kasi medyo malapad. Ito ngayon kitang-kita mo na yung air intake nya. So dati kasi hindi mo pansinin kasi parang naka-cover to. Ngayon kitang-kita mo na air intake siya. So dalawa yan. And also the headlight. So dati rounded headlight siya. Ngayon mayroon na siyang design same ng CB1000. So yan yung pagkakaiba. And the 3 is the TFT panel. So meron na tong colored TFT. So hindi lang naka-energize, so hindi natin makikita. Pero yung dati is digital, so one color lang. So this one is multicolor na siya. Hindi ko lang mapakita kasi hindi siya naka-energize. And also this one. So yung pillion seat na ito, so naging tapered na siya. So dati kasi pantay siyang ganito, so para siyang rectangle. Ito naka-tapered na, so medyo nag-slim. Ipinantay sa tail pairings nito. Then yung tail light niya nagbago, so iba na yung shape niya. So dati nakaparang square, pero yung edge niya or rectangle, pero edge niyan patay. Pero this one para siyang naka gems yung hugis niya. So yun ang naging difference nung previous and the new CB650R. So pero tong fender support same lang naman, steel pa rin. So equipped din to ng shock sa front na Honda brand and Nissan brake calipers, 2 piston, dual disc, 120 by 70 by 80 by 17 tire diameter sa front, Dunlop tires brand, inverted fork. So same as previous na CB650. Then naka underbelly exhaust na design ng bike ng 2024 na standard. And also equipped sa likod ng single piston caliper, Nissan brake. So 220 disc diameter sa rear, and equipped siya ng 80 by 55 by 70 na Dunlop tires sa rear. So yan.
So yan lang yung update ngayon ni Honda. So ito ako talaga, akala ko talaga naka E-clutch na to. Ito talaga inabangan ko yung E-clutch kasi una-una si Honda parang yun, or sa naked bike, yun ang unang labas na E-clutch na naalam ko So parang naano talaga ako, parang na-intriga ako, pero ngayon nga dito ko lang nalaman na dalawa pala yan. Meron palang standard, then merong E-clutch. So yun, so this is the Army Green variant ng CB650R. So pagdating dito same lang tong itong handlebar, so same lang, adjustable pa rin yung brake lever nya, pero yung clutch standard, passing light same, traction control hindi na bago, yung joystick ito maganda, yung joystick. Then yun, additional ko lang Showa shock pala, sorry. So Showa shock brand. So yun, the rest walang update gaano pagdating sa picture. So yun lang, ABS, then traction control. So pwede mong ma-off, pwede mong ma-on manually. Yan, tinuro kanina. Then yun ang abangan natin, yung E-clutch na darating. So yun, salamat sa pag-tune in. So this is the CB650 2024 standard version ng Honda. So ayun, sa mga nag-aabang ng price, so sa price na ito is 524,000 pesos. So ilalagay ko rin yung installment dyan sa gilid, and also yung number ni Sir GJ dyan sa baba para sa full details ng installment and cash basis nitong bagong CB650 2024 standard model. Okay, so ayun mga matmat, so sana may nakuha tips and idea regarding sa new CB650 ng Honda. Okay, so hanggang sa susunod ulit na episode, sana may nakuha tips and idea. See you on the road. Be Simon. Peace out.